Kaya itong ating paksa tungkol sa kapangyarihan, ang kapangyarihan ni Jesus. No? So ang kapangyarihan ni Jesus ay ang Espiritu Santo na kanyang ibinigay sa mga alagad noon. Ano bang koneksyon nito sa atin? Ibinigay din niya ito sa atin bilang mga alagad sa ating panahon. Amen? So pinakita dito sa pagtuturo ng Panginoon habang nandito siya sa lupa, tinuturuan niya tayo. Tinuturuan niya ang mga tao noon kung papaano ang pamumuhay na ayon sa kanyang kalooban. Tinuturuan niya ang mga tao kung papaano magkaroon ng magandang relasyon sa Diyos. Mahirap nga gawin, mahirap sumunod sa kalooban ng Diyos. Mahirap gawin ang mga ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Subalit, hindi tayo basta iniwan ng Panginoon ng gano'n na lang. Dahil iniwan niya, ibinigay niya sa atin ang banal na Espiritu upang ito ang magiging patnubay, gabay sa ating lahat na nananalig at nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, ang tanong ko, ano ang magagawa? Ano ang magagawa ng kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng banal na Espiritu? Ano bang nagagawa nito sa ating buhay? 4 na letter N ang aking ibabahagi ngayon sa inyo. Una, ang salitang mananagumpay. No? Mananagumpay. Bakit? Ito ang nagagawa. Ito ang nagagawa ng banal na Espiritu sa ating buhay. Kapag tinanggap mo na ito sa iyong buhay, ang Espiritu ng Diyos, ito ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Hindi tayo basta-basta matatalo. Kaya tayo maging mananagumpay sa buhay na ito. Maging mananagumpay tayo sa lahat na hamon ng buhay. Ang mga alagad noon, nung tinanggap nila ang banal na Espiritu, bago sila magmisyon, nagbago ang takbo ng kanilang buhay. At ayon po yan sa Gawa, Kabanata 2. Yung buo na yan, di ko babasahin, nandiyan dyan, makikita natin kung paano sila nagiging mananagumpay sa kanilang panahon, sa kanilang paglilingkod sa Panginoong Jesucristo. At ito'y sa ating buhay, kung ating dalhin, tayo rin ay maging mananagumpay. Ano mang hamon sa buhay, ano mang mga pagsubok, ano man ang ating nararanasan, dahil sa banal na Espiritong taglay sa iyong buhay, nasa iyong puso, nasa iyong isipan, gumagabay sa araw-araw mong pamumuhay. Ano mang mga problema, mga pagsubok na yan, kaya mong mapagtagumpayan. Amen? Dahil ang banal na Espiritu ang magbigay ng dagdag pananalig, pananampalataya. Kaya nagiging matapang tayo. Hindi na tayo natatakot, hindi na tayo nangangamba. Bakit? Nandiyan dyan ang Espiritu ng Diyos na nagbibigay ng lakas, nagbibigay ng tapang upang harapin ang anumang kaaway. Amen po? Tingnan niyo po. Ang tanong ko, paano ba namatay ang mga unang mga alagad noon? Alam niyo po? Alam niyo po ba kung ano ang ikinamatay ng mga alagad ng Panginoon Jesucristo, ang mga apostol? Tingnan natin ito ngayon. Una, si Mateo. Paano namatay si Mateo? Namatay dahil sa paghila ng kabayo. Ipinahila siya sa kabayo. No? So namatay si Mateo. Ngayon naman si Marcos o si San Marcos, hindi si Mateo namatay sa tabak. Sa tabak pala. Stand corrected. Namatay sa tabak, si San Marcos ang namatay sa paghila sa kabayo.
O yun, nagkabaligtad. Naalala ko, no? Si San Marcos ang namatay sa paghilas sa kabayo. Ngayon, si Lucas naman, si San Lucas, namatay sa pamagitan ng pagbitay. Tingnan niyo po isa-isahin niyo po pag ang kanyang kamatayan. Yung isa, namatay sa tabak. Yung isa, namatay sa paghila sa kabayo. Yung isa naman sa pagbitay. Yung isa, si Juan, si San Juan, yung sumulat sa pahayag o revelation, ay namatay sa katandaan. Siya lang ang bukod tanging namatay sa natural death na tinatawag, no? Natural na kamatayan. No? Siya lang namatay sa katandaan. Pero ang mga sumusunod, tulad nila Peter o si Pedro, namatay sa pagkapako sa cross na nakatuwad. No? Nakatuwad siya. Si Santiago naman o James ay namatay sa pagbitay. Binitay din. Si James pa rin na isa na anak ni Zebedeo, pinugutan ng ulo. Nakinig ba kayo? Nakinig ba kayo sa kinamatay ng mga apostol noon? Si James na anak ni Zebedeo, pinugutan ng ulo. Si San Bartolome o si Nathaniel ay namatay sa latigo. Si Andrew naman o si Andres, namatay sa pagkapako sa cross na paiks. No? Grabe ang nangyari sa kanila. Si Thomas naman ay namatay sa pamagitan ng sibat. At si Judas, hindi yung Iscariote, ay namatay sa pana. At si Matias, pinugutan din ng ulo. At ang panghuli na si Pablo, namatay na pinugutan din ng ulo. Tingnan niyo po, grabe ang kanilang mga dinanas na kamatayan. Bakit ko kinikwento sa inyo ito? Bakit ko sinasabi sa inyo ito? Upang matakot ba tayo sa buhay paglilingkod? Hindi ko ito sinasabi o hindi ko ito ibinabahagi sa inyo upang takutin ang bawat isa sa atin na huwag nang maglingkod. Ibinabahagi ko po ito upang ipakita kung paano kumikilos ang banal na espiritu sa kanyang mga alagad noon at sa atin din ngayon maging ganun din. Anong ibig kong sabihin? Kapag ang banal na espiritu na tinanggap natin at hayaan natin itong kumikilos sa ating buhay, yung takot, pangangamba, mawawala yan. Mapapalitan ng tapang at handa na ialay mo ang iyong buhay para sa Panginoong Hesukristo. Tingnan niyo po itong mga nangyari sa kanila. Wala silang takot na harapin ang kamatayan alang-alang sa mabuting balita ng Panginoon. So ito po ay pagpapakita o halimbawa ng mga alagad na dapat nating tingnan. Tayo sa ating panahon, mainit lang, ayaw na nating lumabas. Natatakot na tayong may stroke. Pag sinabi mo may meeting tayo, Brad, mainit na mainit ngayon. Gawin na natin alas 4, alas 5. Pag bang meeting tayo ng tanghali, alauna, sasabihin, Brad, napakainit. Nawala yung tapang. Nawala yung takot na palitan ng pangangamba na baka magkasakit siya o baka ma-stroke siya, tataas ang kanyang dugo. Sa totoo lang, kapag lingkod ka ng Panginoon at nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, mapagtagumpayan mo yung takot, hindi mo na kinatakutan yung kamatayan na yan. Dahil ang iyong paniniwala
naglilingkod ka sa Panginoon, mamatay ka man. Pero katulad ng Panginoong Kristo, muli kang mabubuhay. Amen? O so bakit pa tayo matatakot? Ha? Ang matatakot ay yung walang Diyos sa kanyang buhay. Dahil kapag walang Diyos, walang Espiritu na kumikilo sa kanyang buhay, patuloy siyang namumuhay sa hindi wasto at ang bagsak. Saan? Sa impyerno. Ano masasabi niyo? Ha? Totoo yun. Ha? Maraming sinasabi sa Biblia na sinasabi ng Panginoon, itapon ang mga walang kwinta. Itapon at sunugin. Di ba? Ang mga sanga na walang kwinta. Sino ba yung mga ganun na sinasabi? Yun yung mga tao na walang panahon sa Diyos. Hindi tinanggap ang Espiritu ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya nga, sa paghinga ng Panginoon, sinabi, tanggapin ninyo. Bakit niya sinabi yun? Kasi, pwede mong hindi tanggapin eh. Nakuha niyo po? Kaya nga, pag tinanggap natin ito, ang maging resulta nito, maging mananagumpay tayo sa lahat ng bagay, mga hamon sa buhay, maging ang kamatayan, mapagtagumpayan natin katulad ng Panginoong Kristo.